Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng malaking kontrobersiya na kinakaharap ngayon ng bansa hinggil sa bilyon-bilyon na budget ng mga flood control projects na kinurap. Ay hindi nakaligtas ang mga matataas na opisyal na nadawit sa malaking anomalya na ito. Isa sa 15 contractors na naging sentro ngayon ng investigasyon ay ang mag-asawang Curly Discaya at Sara Discaya na may-ari ng St. Gerard Construction at 8 iba pang construction company. Matatanda ang isinuwalat ng mag-asawang Discaya ang 17 mga kongresista at mga kawani ng DPWH na di umano'y kumuha ng 30% na kickback sa bawat project na kanilang kinokontract. Hindi nakaligtas ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at former Appropriation Chairman at Aku Bicol Representative Zaldico. Subalit, ang ipinagtataka ng taga-kamara ay kung bakit taga-kongreso lamang ang kanilang pinangalanan at walang mga senador na binanggit na may kinalaman naman sa budget insertion sa BICAM. Subalit sa pagharap ni Curly Discaya sa kamara, para sa committee hearing ay tila nagbago ang ihip ng hangin at mayroong matinding pasabog ito hinggil sa iba pang mga opisyal na sangkot na taga-senado. Ginisa ng mga kongresista si Curly Discaya sa pagdinig, bagay na hindi na ito nakalusot. Samantala, ang controversial naman na assistant engineer na kamakailan lamang ay nagsiwalat ng mga pangalan ng mga senador na sina Jingo Estrada at Villanueva ay ibinalik na ang custody sa Senado. Isa sa mga susi si Hernandez sa di umano'y ghost project sa Bulacan. Tinanggal naman sa pwesto at kinasuhan si Hernandez dahil sa milyon-milyon na perang ipinasusugal nito sa kasino na di umano'y pera ng mga projects ng DPWH. Samantala ay nakatakdang humarap sa Senate hearing sa September 18 ang mag-asawang Discaya at meron di umano silang ibubulgar. Ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Discaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Discaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee. Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit? Yes, please. Sir, dito po kasi, kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpaang salaysay taon 2003. Tama po ba? Yes, Your Honor. Doon sa mga susunod na pahina, tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante, niloko kayo. Dito nga sa number 4, you mentioned linapitan ka ng isang kaibigan, inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, sa kasamaang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya, dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Inalok po kami ng project, Your Honor. Inalok Anong po kami taon ng project. po ito? Year 2000, 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already 2009. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. On number 9 of your judicial affidavit, you mentioned nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. When was this? Taon po. Itong number 9 na dumami na yung inyong kumpanya. Yung Alpha po ito, ang tinutukoy po dito, yung Alpha and Omega po, sa misis ko po. Hindi, pag-usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go that to that later. Pero number 9, kailan po ito?
Year 2000, ano po ito? 2000, 2000, kung hindi pa ako nagkakamali, ano po, at year 2015 yata yun. 15, something ganun po. So, nagsimula kayo ng 2003, nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo, hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera. 2015, naka-bounce back kayo. Yung po ba, tama po ba ang aking pag-intindi? Yes po, Your Honor. Kanino nang galing ang kapital na ginamit nyo para sa magkakaibang mga kumpanya? Galing po, nangutang lang po ako sa binan ko at saka sa bangko po. Mga magkano po ang inutang nyo para itatag yung mga ito? Your Honor, iti-check ko lang po sa data namin. Any estimate, sir? Kung hindi po ako nagkakamali, parang mga ano po yata, baka nasa 11 million, something ganon, or 20 million, parang ganon po. 11 to 20 million. Para itatag yung ilang pong kumpanya. Yung 11 to 20 million na inutang nyo ay para po sa iilang kumpanya na itinatag nyo. Ay, hindi po. Sorry po. Yung 11 million po, ito yung po yung nag-umpisa kami. Hindi, yung tanong ko nga, if I may, Mr. Chair, and I hope that will not be taken out from my time. Nagsimula po ang iyong sinumpang salaysay ng taon 2003. Yes, At ang Your kwento Honor. nga dito, kayo ay negosyante na talagang nagsumikap, subalit niloko, na biktima, ninakawan kayo at tinakbuhan ng pera hanggang hirap na kayo noong 2009. Pagdating ng 2015, kayo ay swinerte at dumami ngayon yung iyong mga kumpanya. Kaya ang sunod kong tanong kanina, saan nanggaling ang inyong capitalization? At ang sagot niyo po sa tama ng aking pagkakarinig ay nanggaling sa inyong biyenan at nangutang po kayo sa bangko. Hindi po, Your Honor. Noong 2003 po hanggang 2009, ay kahit papaano po, may mga private projects po kami at LGU projects po. Yung private projects niyo po, may I, if you will allow us, ano po ito? Bahay? Building? Bahay po. Mga bahay. Malalaking bahay o maliliit na bahay? Ano naman po, tama lang po, mga residential houses po. On an average, Mr. Chair, sa suma total, mga magkano po yung value ng mga bahay na napagawa nyo? Sa Nung pribado? panahon po na yun, matataas na po, minsan umabot po kami ng 5 million, mga 10 million. Yung cost ng bahay po yon, kontrata Yes po. nyo. Okay. Opo. Sa kontrata sa paggawa ng bahay, magkano po ang neto ng isang contractor, ng isang private contractor? Minsan naglalaro po sa mga 15%, ganyan po, 10%. Kasama na dyan yung bawas nyo sa mga buwis na binabayad? O hindi pa? Hindi pa po. So magkano po yung pinaka-neto, netong neto? Minsan umaabot po ng mga, nag-net din po ng mga 10% po. Okay, 10%. Sa isang estimate, magkano yung total na napagawa nyo ng mga pribadong bahay simula 2003 hanggang 2015? Marami-rami din po. Wala pa akong data sa ngayon kasi matagal na po Aabot masyado. ba siya ng 100 million? Parang ganun po. Mahigit. So kung 100 million, ang neto-neto nyo ay 10 million. Nung kayo po ay niloko at ninakawan at tinakbuhan ng pera, magkano po ito? Malit lang po na halaga yun, Your Honor. Approximately how much, sir? Ano po, mukhang nasa, hindi ko mapatandaan kung nasa 5 million po. So ibig sabihin, kumita kayo ng 10 milyon, ninakawan kayo ng 5 milyon, meron kayong naiwang 5 milyon. Hindi po, kasi accumulated po yung iba't iba. Yearly po kasi ang ano namin, yearly. Yung binanggit ko po is yearly po yan, yearly. Precisely, yung span na yon. And may I request, Mr. Chair, I submitted one slide to the Secretariat with the permission of the Honorable Chair and my colleagues. Ito po ay nanggaling sa ating mga volunteers na tinulungan akong i-research. Pwede po natin i-flash sa screen. At habang hinihintay po natin yun, sir, balik po tayo dun sa katanungan ko. 2015, nung umangat kayo ulit, kaya ang kailangan kong malaman, saan po at sino ang tumulong sa inyo para sa mga kapital na ito? Actually po, ang tumulong po sa amin ay mga kaibigan din po at saka magulang din po.
At iba pa pong mga investors So, na naging ka-JV po namin. so moving forward, can we go back to the slide, please? Paki-steady lang po. Ayan. With due courtesy, sir. Ito po ay previous slide, please. Yung meron tayong mga kumpanya. Previous slide, please. Okay. Kung pwede po, paki-steady lang po dyan. Are you confirming that you are Pacifico Curly Diskaya? Tama po, sir. Yes, Your Honor. At asawa niyo po si Ma'am Sara Diskaya. Yes, Your Honor. Okay. Meron tayo diyang siyam na kumpanya. Alpha Omega, St. Gerard, St. Timothy, Elite General, YPR General, Waymaker OPC, St. Matthew, Great Pacific, at saka Amethyst. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito po ang narinig namin nung kayo iniimbestigahan sa Senado. Tama po ba? Nag-divest na po kami dyan, Your Honor. Okay, pero ito pong mga koneksyon. Si William ba at si Matthew Carl ay pareho niyong anak? Yes po, Your Honor. If I may, Mr. Chair, sir, ilan po yung anak niyo? 4 po. 4. Dito sa table na ito, ilan po yung anak niyong nami-mention? 2 po. 2. Yung 2 anak niyo ba, aside from Gerard William and Matthew Carl, sila po ba ay minor pa or hindi na po? On the age, nasa tamang edad na po. Okay. Meron ba silang mga partisipasyon sa inyong mga kumpanya? Meron po. Okay. Ito naman si Maria Roma Angeline Rimando. Kilala niyo po ba? Pamangkin ko po siya. Paano niyo po siya naging pamangkin? Anak po siya ng kapatid ko. Okay. So with this, Mr. Chair, we are now starting to establish that these 9 companies are somehow interrelated. Diretso po tayo kay Maritoni Pesigan. Kilala niyo po si Ma'am Maritoni Pesigan? Yes po, Your Honor. Sino po siya? Pamangkin ko rin po. Pamangkin niyo rin. How about si Florentino Pesigan Jr.? Pamangkin ko rin po. At nakikita na sa kumpanya ni Florentino Pesigan Jr., andiyan rin po kayo ni Ma'am Sara bilang may-ari, treasurer, director, owner. Tama po ba? Dati po, pero nag-divest na po kami. Okay. Dito naman kay Joey Christopher Pesigan Jr., sino po ito? Your Honor, paulit lang po. Joey Christopher Pesigan Jr. Pamangkin ko rin po. Pamangkin nyo rin. At alam ko, ang sasabihin nyo is nag-divest na rin ulit kayo. Si John Brian Eugenio, sino po ito? Bali, incorporator po. Incorporator. Related po ba sa inyo o nagtatrabaho o kapitalista nyo? Ano po namin, kasamahan po namin sa, ano po namin, Dating kaibigan po, empleyado kaibigan. pero gumanda ang buhay at naging kasosyo, ganun po ba? incorporator po, Your Honor. Incorporator. Kapitalista ba siya or pangalan lang? Kapitalista rin po. Ano po ang kanyang background sa pagnenegosyo? At magkano po ang na-infuse niya na kapital sa inyo? Bali, ano lang po, 1% lang po ang naiambag niya po na capitalization. Okay. How about si Rochelle Campos? Sino po si Rochelle Campos? Kaibigan po namin. Kaibigan nyo. Ano po ang kanyang negosyo? Dati po siyang, nagtatrabaho din po sa isang company. Okay. Anong kumpanya po ang pinagtatrabahuan niya? Dati po siyang, sa St. Jerry Construction din po dati. Okay, galing siya sa St. Gerard Construction na pag-aari nyo. Tama po? Yes po, Your Honor. So parang technically, si St. Gerard Maski Santos ay nagkaanak. Ang pangalan ng anak niya ay si Amethyst. Is that a reliable statement, Mr. Chair? At tutumbukin naman natin, meron ding St. Matthew. Mr. Chair, can I ask Mr. Diskaya, dito po sa pinapakita nating table, does he confirm all the aforementioned companies?
Kinukumpirma niyo po, sir? Your Honor, paulit nga lang po. Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong walang tulog. Naiintindihan ko po, no? Okay. Dito po sa table na ipinapakita natin, kinukumpirma niyo po ba ang mga nakasaad dito na datos? Ang ano dito po, Mr. Chair, this honorable colleagues, is the year of incorporation, the subscribed capital, the principal office address, as well as the auditors. Yes po, Your Honor. And Mr. Chair, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, pero tila ang isang nakakapagtaka dito ay meron tayong 2014, 2015, at karamihan ay itinayo noong 2015 hanggang nagkaroon ng bagong kumpanya noong 2020 and 2021. May I inquire, Mr. Chair, ano po ba ang nag-udyok kay Mr. and Mrs. Diskaya para gumawa ng maraming kumpanya na kagaya nito? At dun sa mga specific na taon na atin pong nasabi, specifically 2015, 2020, and 2021. Kasi kung tingnan po natin dito, ang year of incorporation ng Alpha and Omega is 2014, at saka ang St. Timothy. Ang year of incorporation ng St. Gerard, YPR General, Great Pacific, and St. Matthew ay 2015. Ang year of incorporation naman ng Elite General ay 2020 kasama si Amethyst, and in fact, in 2021, nagkaroon ng bagong kumpanya na Waymaker OPC. Para po medyo ma-enlighten nyo kami bilang negosyante, ano po ang nag-udyok sa inyo na sa mga taon na ito ay gumawa ng maraming construction companies? Hindi po kami ang nag-udyok. Bali, ang nangyari po nito ay gusto pong maging humiwalay na po yung pamangkin ko po, magkaroon po ng sarili negosyo. At yung pamangkin nyo po ay si Maria Roma Angeline Rimando? Yes po, Your Honor. Yeah. Mr. Chair, I move that we invite Maria Roma Angeline Rimando in our next hearing. She will be invited to the next hearing. Thank you very much, Mr. Chair. Balikan ko po ito. Matanong ko lang po si Engineer Erickson Bryce Hernandez at si Engineer Henry Alcantara. Sa inyo pong pagkakaintindi, dun sa mga kumpanya na nasabi, meron po ba dito sa siyam na kumpanya ang nagkaroon ng project sa inyong District Engineering Office? Tingin ko po, sumasali po sila sa bidding. Meron po ba sila, sir, na napanalunan? Tingin ko po meron. You have to be very, very precise, District Engineer Alcantara, kasi po, yung St. Timothy po yung substandard na napunta ng Pangulo. DE kayo nun eh, di ba? Yes, Your Honor. Just confirm it. Opo, Your Honor. Sige po. So, Mr. Chair, can we request Engineer Alcantara or anybody in the office to furnish us with the awarded projects or awarded contracts of the 9 companies I mentioned earlier? Your Honor, we will be requesting to the incumbent OIC District Engineer because as of now, we are already suspended po. Yes, we will ask DPWH Bulacan first. Okay. Where's the OIC? Can we I request think the OIC is here. Di ba? yung OIC po? While we are waiting for the OIC, may I inquire from Engineer Bryce, yung pong mga sinabi nyo kanina mga proyekto, meron po ba ditong napunta dito sa siyam na kumpanya or wala? Hindi ko po matandaan, Your Honor. Hindi nyo po matandaan? Hindi po. Okay. My other question, Mr. Chair, kay Engineer Alcantara, doon po sa sabi, either kay Engineer Alcantara or kay Yusek Cabral, doon po na sa nasabi ni former Secretary Benoan, I forgot if it was 15 projects and growing, doon po sa mga alleged ghost projects. Meron po ba doon na ang nakakuha ng kontrata is any of these 9 companies? Alamin po natin, hindi ko na po kasi ma-recall yung mga
nabanggit po ng Secretary Bunuan kung alin po doon. Sa dami po kasi hindi ko na po matandaan yung mga nakakuha ng mga project na nanalo sa bidding po. Okay. How about si Mr. Diskaya? Sir, meron ka po bang natatandaan na mga nagawa niyong project na pinagbibintangan na ghost or substandard? Your Honor, meron po, pero yung substandard po na yun na tinuro nila ay hindi po namin project. Project po na lugar po ni Wawaw, yung lugar na naituro po doon sa news. Okay, so hindi nyo, lisensya nyo tapos hindi kayo ang gumawa? Ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Sa amin po yung project na yun, pero ano po yun? Bali, kay Wawaw po yung lugar na yun na pinakita po sa news na substandard daw. Hindi po yung location na yun, hindi yung saktong location na yun. Matanong ko rin, Mr. Diskaya, kasi doon sa judicial affidavit nyo, syempre marami kayong mga napangalanan. Meron kasi doon iba, let me take for example in the case of Congressman Roman Romulo. Sang-ayon doon sa inyong affidavit, may lumapit sa iyo na tao at ang sabi ng tao ay kailangan 30%. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Sino po yung tao na yon na lumapit sa iyo? Si D.E. Aris po. District engineer siya. Yes po, Your Honor. Hindi ba pagkaganyan? Hindi ba na tinatanong nyo yung opisina? Or baka meron kayong kakilala para po ma-confirm kung totoo ba na yun ay instruction talaga at direktiba ni Congressman Roman Romulo? Bali, sinabi po kasi ni D.E. Aris na para doon po yun, yung hinihingi. Ano po ang nag-udyok sa inyo para maniwala? Bali, ano po, common knowledge po doon sa lugar na yun. Common knowledge na alin po? Na kailangan po talaga magbigay po. At yung sekretary po niya ang kumukuha. Hindi po kaya yan na kwento lang ng DE? The reason why I'm asking, Mr. Chair, kasi pasensya na po kayo, we would really like to believe your judicial affidavit, pero it's a public knowledge na medyo kontrapartido kayo ni Congressman Romulo. So parang hindi namin maiugnay na magkakaroon ng transaksyon ang isang tao na politically kalaban niya. Di ba parang ang hirap itugma? Hindi po. Bali, nilabanan po kasi namin yung mga project, kaya kinausap na lang po kami ni D.E. Aris. Pero hindi nyo nakaharap si Congressman Romulo? Hindi po. Sabi lang po niya ay, pondo po ito ni Kong Roman. Okay. Moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap yung opisyal. Paano nyo vini-verify? Kasi may mga sinasabi ka, may nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Yes, Janet, please wrap up, please. Hindi po kami pinahihirapan sa project. Alam po namin pag nakarating, ibig sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin mutual terminate Mr. Chair, ang project. let me rephrase my question. Ang tanong ko po kasi, doon po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganun na sistema para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap. Wala ring nag-engganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak o sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-engganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Pero Sino po ang nakausap ni misis nyo? Wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto lang po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin dahil sa simbahan po pinag-uusapan po kami ng mga pare sa misa at homily.
yung payong po. Tapos galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw nyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan ang maging solusyon sa malaking problema nyo ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Please Ando doon na po flash siya. slide, Secretariat. The table on revenue. Ayan po. Pwede pong i-full. Yes. So, Mr. Chair, Mr. Diskaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na nag-check ng inyong mga sinasabi nating financial statements or financial reports sa Securities and Exchange Commission. Can you peruse? Pwede nyo po bang matingnan yung table na yan? And can you confirm the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, Your Honor. Pero titinan ko pa po yung data namin kung nagtatali po dito. Sige po, Pwede niyo po ba kaming- Excuse me lang po. We have to state for the record the numbers, no? Just to be clear. Yes, I'm going to that, Mr. Chair. Sige po. Yeah. Pwede niyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching, okay, yan po. Pwede niyo po ba kaming ma-appraise? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-intindi ko na yan ay year? Taon? Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, 8 lang pala to. 1, 2, 3, 4. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, 8 lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at matingnan. So, nakikita nyo po, no? 8 kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin kanina. Yes po, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, nakikita po na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig ba sabihin, ito ay ang declared nyo na kita. Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, kumita kayo ng magkano yan? 99,250,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor, yung data ng 2014 saka 2015, may po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 million? Mas mas mababa lang po yung 2015 at saka 2016. Can we zoom out the slide a little bit so we can see the entire image, please? Is this zoomed out? So the year is just to 2023, is that correct? So the start of the point of reckoning is 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang nalaganap kong datos. 2014 hanggang 2023 ang comparison. Kasi prior to that, wala masyadong makita na declared income. However, sinasabi ni Mr. Diskaya na meron, pero konti lang. Tama po? Yes po, Your Honor. Meron po ba dun sa mga previous years, 2013 down, na kumita kayo ng lampas sa 50 million? Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data. Pero sa Pero meron po. if your memory recalls you right, Meron meron siyang Meron sobra. naman. Meron naman Sobra po. ba siya sa 100? Dito ha? Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Hindi ko po makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba. Ayan, total. Okay po. Okay. Ito po kasi ay mga sinubmit nyo na financial statements, mga dokumento na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. So, ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017.
lumipad